sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga tao na nakapanood ng channel ko. Magandang umaga sa atin, magandang araw. Yan, ito ay part 2 mga katiits sa sinasabi kong way na sapa. Ayan, yan yung sign na sinabi ko na 200 meters. Ayan, yan yung sign. At dito, ito ang nakakarve sa napakalaking bato. Yan, ang pinapahiwatig niyan ay sapa. Yan, hindi basta-bastang liak yan mga bro. Nandun ito sa isang vlog ko. Ito ay part 2 dito. Pagdating dito, yan, bumalik ang guhit patuloy dito sa ilalim. Ito ang sinasabi kong puntahan natin na 200 meter doon sa way na sapa, doon banda. At dito, yan, napakalaking bato yan, may kanal yan, napakalaking bato sa gilid ng sapa. Yan ang tandaan natin mga brother sa pagpilapis ng stone map. At ito naman, napakalaking bato. Ito, may arrowing pa dito, uphole, meaning suriin natin ng mga bato. Yan ang ibig sabihin ng mga hole, mga bato ang tinutukoy dito mga bro. May dalawang area. Huwag di na natin pansinin ito dahil lecture lang ito. Itong dalawa, meaning ng time na hindi pa tayo umabot ng 200 meters, may isang bato na makikita natin na may sign at may deposit. Yan, may deposit, may lines pa dito na sa malapitan lang ang deposit sa sign na makikita natin. Ito ang doon sa sapa. Yan, galing dito sa arrow may line. At dito, yan, ang pinapahiwatig ng triangle na yan ay pressure spot, itong lugar na ito. At pagdating dito mga bro, ito ay 200 meters ang distance daw galing dito sa stone map. Ayan yung isang bato, dito ang isang bato, bihira mga bro. Yan, at ito ang arrowing niya na letter Y. Patungo daw tayo sa sapa na Y. Ito ay 200 meters measurement. At yun ang counter sign niya, yung malaki dito. Ayan, may hole pa dito. At puntahan namin ang ikalawang deposito. Puntahan namin sa, di pa kami makarating sa Y na sapa, nasa gitna. Possible 200 meters ito, nasa 100 meters. Ito mga bro, ang large deposit, hindi lang yan nag-iisa, meron yang mga small deposit. Yan ang tinatawag na giveaways, para kung makita man ito sa mga treasure hunter, di na sila bumalik dahil may nakuha na silang deposito. Hindi nila na intindihan na mayroon pang napakalaki. Sadya talaga mga Hapon na maglagay ng mga small deposit sa area. Yan, nasa mga 100 meters ang target ko. Dito tayo mga bro, 100 meters, part 2 ito sa sinasabi kong letter Y na sapa. Nasa gitna tayo ng stone map at saka sa sinasabi kong nakita naming sign. Possible may deposito dito
At yun ang i-testig namin ngayon. Tingnan namin kung anong klaseng formation ng mga sign ang meron dyan. Ayan. Binalikan talaga namin mga bro dahil sa part 2 para maintindihan ng mga viewers ko. At di naman ako nila matawag na nagsisinungaling at gumagawa lang ng mga kwento sa ganitong sitwasyon. Ayan, 100 meter. Medyo may kalabuan ang tubig mga brother dahil umulan kasi dito kagabi. Maliit lang na sapa. Ganito talaga mga hapon mga bro. Lahat ng mga vlog ko ay nasa sapa dahil pag mga hapon sa panahon ng World War II ay sa sapa sila pumunta dahil ang sapa maubusan man sila ng pagkain, may iinom sila. Yan, patungo tayo sa sinasabi kong 100 meters galing doon sa stone map. Importante ang mga stone map mga brother, kaya sa mga treasure hunter na baguhan pa, huwag niyong basagin dahil sayang pag mayroong makapunta na treasure hunter na isang decoder. Yan, laking puntos yan, kaya huwag niyong basagin ang mga stone map. Ang mga treasure hunter kasi kapag baguhan, pag naghukay sila, nawala sila makita, ay pinagbalingan nila ang mga stone map. Baka daw doon na may deposito. Wala yun mga bro, yun ay stone map lang. Malapit na tayo. Hindi talaga ako makapaglakad ng maayos mga bro dahil napaka dulas ng sapa. Marami kasing lumot. Mag-iingat lang ako. Ayan, tandahan lang. Ito talaga ang treasure hunting mga bro. Sundan mo talaga ang mga sign. Dahil ang ibang treasure hunter, malapitan lang ang kanilang hinahanapan ng sign. Hindi nila alam na may distance ang mga hapon. Hindi mahirapan ang mga hapon bro dahil meron silang mapa. May mapa silang sinusunod. Yun ang mga sekreto ng mga hapon. Gumagawa sila ng mapa para kung may pagkakataon silang makabalik ay hindi na sila mahirapan tukuyin ang area. Yan, dito. Kailangan lawakan natin ang ating imahinasyon sa treasure hunting mga bro. Dahil Japanese ang gumagawa ng ganitong mga trabaho. Yan, malapit na ako.
May mga kahoy pa, harang. Kung mapapansin niyo mga bro ay pinalinisan ko sa aking mga kasamahan ang mga sign para makita natin ang ayos. Yan. Dito na. Ayos. Ayan. Nandito na ako mga bro. Ito ang sinasabi kong sign. Ayan. Isang kanji. Ang ibig sabihin dyan ay underwater pressure. Ang ibig sabihin ng ganitong sign. At dito mga bro, kung makapansin nyo, pumasok dito ang tubig. Ayan. May maliit na kanal patungo dito. Dito. At dito mismo, dito, may nakita kaming heart. Heart dito mga bro, na pinahiga. At ang tulis ng heart, ayan, dito ganda. Dito meron silang harang na ginawa dito. Yan. Ito ang sign, parang letter Y pero pinutol nila. Bumalik dito ang letter Y patungo dito. Dito ganda. Yan mga bro, yan ang setting ng mga Japanese, kaya ito ay small deposit. Dito lang ganda. Yan, isang heart na may dot pa dito. Yan, small dot. Ang ibig sabihin, under dito mga bro, sa heart, dito sa binagagsakan ng tubig. Ayan, dito yung country na site at may kanal pa dito. Ayan, ang ibig sabihin sa kaya na yan ay oyster. Dito may mga dot. Dito lang ganda ang mga tayo nakaturo mga bro. Dito ganda. Tanggalin namin to. Ayan, tingnan nyo mga bro, pinakapala na namin diyan ganda ng lupa. Ayan, para hindi makapunta dito ang tubig. Ito na bro ang sign. Ayan. Yan ay poison sign. Poison sign yan mga bro. At ito yung kanji. Kanji sign. Tingnan nyo ito mga bro. Dito dumaan ang tubig. Yan. Patungo dito sa heart. Sign. Yan, kita na. Heart na sign. Dito kami banda maghukay. Yan, yung mga lines. Yun ang, ito ang sign mga bro. Ito ang sign doon sa stone map na hanapin natin. Dito banda. Doon ang letter Y na sapa. Yan ang formation mga bro. Itong kanji. At dito pressure under the rock. Ang ibig sabihin ng ganyan, poison ang pressure under the rock. At dito yung kanal na sinabi ko. Yan, ito ang part na
Tanggalin namin to para maklaro. At may dito sa bato ilalim may box marker. Ayan. Dito. Dito. Wala. Ayan mga bro, napakalaking heart shape. Under nitong heart ang trabahuin namin. Tapos dito ang kanji, pressure underwater. Yan na bro, heart shape marker. Kunin namin to. Tara. Ito mga bro, sign, heart sheet. Yan. Doon sa ilalim ng heart sheet. Ito. Sadyang pinutol talaga.
na sign mga bro. Red Pisa. Near to door. Yan ang kita namin. Yan banda. Yan. Ang sign na yan. Yan banda. Pula na bato mga ito. Kita namin. Yan mga bro, napakalaking part na ba to? Yan, dito hindi matulis ang dito banda. Yan, part sheet dito, may harang dito. Yan, may harang para tinatagay ng tubig. Yan ang heart at yun ang sign na dito dumaan ang tubig patungo dito sa heart shape na bato. Ayan. At dito sa gilid ng heart shape na bato may napakalaking butas, dalawa. Yan. Dito. Bato, pinalibutan siya ng bato. At dito ang kanji na sign. Kanji na sign. At ito yung sinasabi ko na sign na under the big stone. Yan. May mga hole pa. Dito. Yan. Ito ang nakuha namin mga sign. Yan. Na isang heart shape marker na triangle ang likod. Yan, na-pinter. Isang heart na may butas dito. Ito, mga arrowing printers. Diyan nakuha sa ilalim ng heart. Yan. At ito ang head of Buddha. Yan, head of Buddha sign. Nakaturo siya sa heart na malaki. Ito. At ito. Yan ang nakuha namin mga sign. Yan. May buti itong basag. Ito magda. Nalibutan siya ng malaking bato. Dito ang heart shape na bato na hindi namin makuha. Napakalaki. Kailangan pa ito ng 10 block para makuha. Babalik kami dito para magdala ng 10 block. Yan lang po. Yan. Yan ang mga sign. Dito ang
digging spot sa heart shape na bato. Dito banda. Makuha namin dito banda ang dinadaanan ng tubig. Maraming salamat po. Update ko na lang kayo sa trabaho namin. Maraming salamat.